Dahil mga kapatid sa pagkakahuli kay Venezuelan President Nicolas Maduro at sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela, na-expose muli mga kapatid kung gaano kahina at kung gaano kawalang silbi, kung pwede nating tawagin ganun, etong mga China-built na defense system. Pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So again, tulad ng dati, magbibigay lamang tayo ng reaksyon, opinion, komentaryo dito sa ating panonoorin ngayon mula rito sa China Observer. Sabi rito mga tol, Maduro captured. Ito binabasa ko lang yung title. Maduro captured exposing China's fake power. No? Kumbaga nailantad daw dito ang peking lakas o peking kapangyarihan nitong China dahil ang Venezuela mga kapatid yung kanilang defense system gawa ng China. Sabi rito, the US military launched a surprise raid within hours capturing Venezuelan dictator Maduro with no casualties and exiting without a scratch. No? Nakapasok at nakalabas sila ng walang galo, sabing ganon. Setting a new record for targeted operations, this shocking military action not only validated the US military's combat readiness, but also shifted global attention to Venezuela's key weapon supplier, the Chinese Communist Party. Kumbaga mga kapatid, dito sa nangyaring to ay naipakita muli ng Amerika yung kanilang kakayanan sa pagsasagawa ng ganitong klaseng mga misyon. At the same time mga kapatid, nagkaroon na naman o napulaan na naman ang China dahil sila ang supplier ng mga kagamitan, mga sandata nitong Venezuela. Well, tayo ay magbibigay lang ulit ng reaksyon. Pwede kayo magbigay ng komento sa comment section sa ibaba. Samahan ninyo ako. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Hindi naman natin papanoorin ng buo itong video, no? Magbibigay lang tayo ng reaction and komentaryo, lalong-lalo na dun sa mga mahalagang detalye na kailangan nating malaman. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Venga por mí, aquí lo esperan Miraflores. Ito yung hinahamon niya si Trump. Don't take too long, no? Wag mo nang tagalan, bilisan mo rito, duwag. Sabi niya ganun, coward. Se tarda en llegar, cobarde. Ayun na. Venga por mí, cobarde. Come and get me, coward. Sabi niya ganun. Liga rito, hulihin mo ko, duwag. Maduro and Ayun na, nahuli na. his wife will soon face Kung pwede lalagyan ng no? Wank, 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 wank. Por mí, aquí lo esperan Miraflores. No se tarda en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Bago natin ipagpatuloy mga tol, balikan ulit natin yung nangyayaring mga protesta laban sa ginawa ng Amerika dito sa Venezuela. Actually, hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yun. No? Meron ding iba sa nangyayari nun sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga kritiko ni Trump, syempre. Yung mga ayaw kay Trump. Kasi pagkakataon na nila to mga tol, para pulaan na naman si Trump mga tol. Though sabihin natin, totoo naman na hindi naman talaga dapat nag-aastang pulis o anuman ng bansang to laban sa isang bansa. Pero kung meron din namang valid reason, for example, ginagambala kami ng droga nyo, di kami kikilos, di digmain namin kayo, parang ganon mga tol. Siguro meron din dahilan talaga si Trump kaya niya nagawa yon. Pero eto ang ironic mga tol. Yung mismong taga Venezuela, no, nakikipagdebate doon sa mga mga nagrarally at nagtatanong sila, have you been in Venezuela even once? Sabing ganun. Nakarating ka na ba o tumira ka na ba sa Venezuela para masabi mo yung mga ganyang mga bagay? Kasi kami, sabing ganun, galing kami doon at alam namin kung ano ang hirap doon at alam namin kung ano ang dusa na meron doon for over 20 years. Sabing ganun, at ngayon daw ay nakakaramdam sila ng pag-asa at kalayaan. Diba? Biruin mo mismong taga Venezuela nagdiriwang laban doon sa mga nagpoprotesta. O diba? O ito, tuloy natin to. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Ito mga taga Venezuela to.
At nagdiriwang sila meron din kaunti doon sa mismong loob ng Venezuela pero mas marami yung mga nasa ibang bansa na kasi nga napakaraming mga Venezuelan mga tol ang lumipad na palabas ng kanilang bansa dahil hindi na daw nila makaya yung hirap. Sobrang ano rin dyan mga tol, sobrang tindi ng inflation dyan. Kung dito sa Pilipinas, di ba, nagkakaproblema na tayo sa 4%, 5% inflation, di ba? Sa kanila mga tol, nasa 200+% ang inflation. Pagkakaalam ko, huling na-check ko mga tol, nasa 226% ang inflation dyan. Imagine mo kung gaano nakawalang value yung pera nila. America's surprise raid, which captured Venezuelan President Nicolas Maduro, has not only validated the U.S. military's combat readiness, but also shifted global attention to Venezuela's key weapon supplier, the Chinese Communist Party. Ayan na. Natuon tuloy yung atensyon doon sa major weapon supplier ng Venezuela, which is the CCP. Venezuela's failure to defend itself has shattered illusions about China's military equipment. Diba? Yung hindi nagawang ma-detect ng Venezuela, yung paparating, kasi surprise attack yung paparating na American military is nagpapakita na, sabi nga rito sa title, ito hindi galing sa akin to, galing sa title to, useless. Diba? Venezuela's failure to defend itself has shattered illusions about China's military equipment. Military experts point out that this operation highlights not just the flaws of individual Chinese military equipment, but the corruption within China's entire defense industry, Nako. as well as the collapse of its technological and command structures. Nako. Using information from the U.S. military operation, we can compare the actual military capabilities between China and the U.S. Kasi biruin mo mga tol, kung titignan mo, kung meron kang dadakipin na isang tao sa isang bansa, ang pinakamahirap niyan mga tol, yung mismong leader, yung mismong presidente. Kasi talagang 24 hours, 48 hours, 72 hours o lagi talaga, bantay sarado yan at maraming ano yan. Maraming equipment dapat ang nakadedetect kung merong papunta o papalapit na banta, 'di ba, doon sa vicinity o doon sa paligid ng very important person na binabantayan nyo. At gamit nga nila rito yung mga Chinese-made weapon. Syempre kasama na dyan yung mga radar, kasama na dyan dapat yung mga equipment nila na nakakadetect. Kasi biruin mo, bigla may pumasok na mga helicopter, pumasok na mga jet fighter, hindi ba nila na-detect yun? Hindi ba na-detect yun o hindi ba na ipagtanggol ng Chinese-made weapon? Diba? Yung seguridad nito ni Maduro, talagang overnight lang, biruin mo, nadakip agad siya ng Amerika. The operation, codenamed Operation Absolute Resolve, began when President Trump gave the order at 10:46 p.m. on January 2nd. By 3:20 a.m. the following morning, Maduro was captured and Diba? taken out of Venezuelan airspace. The entire mission was completed in less than 5 hours. In less than 5 hours. Pumasok sila at nakalabas ng walang galos in less than 5 hours. Kumbaga para kang pumasok sa building na walang bantay o kung meron man puro tulog yung gwardya. Diba? U.S. military helicopters swiftly evacuated Maduro and his wife from Venezuela. The Venezuelan military's quick collapse stunned officials in Beijing. While they had expected China's weapons to fall short compared to the U.S. military's, they were still shocked by how ineffective the defense systems were. Nagulat din sila how ineffective daw, kung gaano kawalang kwenta, kumbaga kung gaano hindi epektibo etong mga kagamitan na to. Venezuela invested heavily over the years in Chinese military equipment to build what was called South America's most modern defense system. Ito daw yung pinaka-modern na defense system, defense system. No, para sa depensa nila. Kaso kung gegerahin sila ng Amerika mga tol, eto na, dinemonstrate na ng US kung gaano nila kadaling mapapasok itong Venezuela. Biro nyo, within 5 hours nakuha nila yung pinaka dapat bantay saradong tao sa buong bansa. Kasi ito yung leader Diba? Sabi ko nga kung merong bantay sarado na mga VIP na mga mayayaman mas lalo na to. Hindi lang 24 oras, diba? 24/7 kumbaga. Bantay sarado tong taong to. Pero biro nyo, within 5 hours nakuha agad ng US. This included the JY-27th anti-stealth radar, which was supposed to counter U.S. stealth fighters like the F-22 and F-35. Diba? Diba?
Mayroon silang radar na dapat kontra sa mga ganitong klaseng eroplano ng Amerika. Their Marine Corps and Chinese-made VN-16 amphibious assault vehicles, VN-18 infantry fighting vehicles, and SR-5 multiple rocket systems were all thought to be the region's strongest armored forces. However, the real-world results of these Chinese weapons completely destroyed China's military myths. Completely destroyed Chinese military myths. Sabi ka. Kasi nakikita nang natin mga tol, gumagana tong mga to pagdating sa mga exercises, pagdating sa mga drills. Kasi itong mga helicopter ng Amerika, mga tol, hindi naman to galing mismo sa loob mismo ng Venezuela. Ito'y galing sa labas. Biruin mo kung ano yung nilakbay nun mula sa labas, papasok, papunta sa pinakagitna. Wala ba silang mga surface to air missile para paputukan yung mga helicopter, mga jet fighter, di ba? Military enthusiasts on X widely discussed the famous JY-27 radar, humorously pointing out how it seemed to help the enemy with precision. One commentator joked that if you think you're useless, just look at the JY-27 and you'll feel like you have a purpose in life. Grabe naman manlait yun. Ulitin ko mga tol sa mga hindi nakarinig. Ulitin ko. Pointing out how it seemed to help the enemy with precision. One commentator joked Isang commentator joke daw. that if you think you're useless, just look at the JY-27 and you'll feel like you have a purpose in life. Kung sa tingin mo wala kang silbi sa buhay, sabing ganon, joke lang to mga tol, huwag nyo masyadong seryosohin. Ito'y sabi ng isang commentator. Kung sa tingin mo wala kang silbi sa buhay, tignan mo na lang daw tong J27 at malalaman mo at makikita mo na meron ka palang silbi. Kasi ibig sabihin, meron pa palang mas walang silbi sa'yo. Tindi nung panlalait na yun Think you're useless, just look at the JY-27 and you'll feel like you have a purpose in life. Tapos biglang naalala ko ulit yung yung lalaking yung pinapanood natin nung isang araw. Sabi niya, kung gegerahin daw ng US ang China, mawa-wipe out daw ang US, sabing ganun. Naalala niyo yun, yung binigyan natin ng reaction video, si Victor. Victor ang pangalan nun nakalimutan ko ulit yung pangalan. Ewan ko ba sa pag mga hindi masyadong importante, hindi ko tinatandaan yung pangalan Former professor from the National Defense University in Taiwan, Yu Zhongji, stated that the U.S. military's swift operation to capture Maduro was not only a failure of Chinese military equipment, but also a result of China's long-standing reliance on internal propaganda instead of real-world combat testing. Puro propaganda lang instead of real world. Kung ano yung reality, di ba? Kumbaga, iba yung sinasabi sa description, iba yung, kumbaga parang ina-exaggerate nila yung kakayanan nito. 'Di ba? Pero pagdating sa reality, sa realidad wala naman palang talagang bilang, 'di ba? He said, no matter how neat or advanced things look during a military parade, without real combat support, they're just for show. Yun nga lang, for show lang talaga. During the September 3rd military parade, China proudly showcased its advanced weapons and systems, claiming they were leading the world and could surpass the U.S. military. Kaya pa daw nilang isurpass o lagpasan ang US military. They hope to create an image domestically of military modernization and intimidate foreign adversaries. Alright mga kapatid, so ito putulin natin to. Gusto ko lang naman bigyan ng reaction video yung onting balitang yun Kung gusto nyo mapanood itong buong video mga kapatid, makikita nyo siya rito sa China Observer. Yan. Punta na lang kayo sa kanyang YouTube channel, itong China Observer, Maduro captured exposing China's fake power, Venezuela defense built by China useless. Ngayon, gusto ko lang hingin yung inyong opinion at inyong komentaryo doon sa maikling video na yun na pinanood natin. Ano ang inyong masasabi? Pwede kayong magbigay ng komentaryo at opinion sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.